May mga tao na hindi kailangang maging pinakamadaldal sa kwarto upang mapansin ng iba ang kanilang presensya. Minsan, ang mga pinakatahimik na tao ang siyang pinakamahirap basahin dahil mas pinipili nilang magmasid, makinig at mag-isip bago kumilos o magsalita. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang mapanganib at ang pagiging madaldal ay hindi rin nangangahulugang ligtas o mabuting tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pag-uugali na minsang iniuugnay ng psychology sa mga taong may mataas na antas ng self-control, strategic thinking, at emotional discipline na maaaring magbigay sa kanila ng malakas na presensya sa iba't ibang sitwasyon. Ang layunin ng video na ito ay para sa educational at self-awareness purposes lamang upang mas maintindihan natin ang iba't ibang uri ng personalidad at paraan ng pakikisalamuha ng mga tao. Pag-uusapan natin ang mga halimbawa mula sa trabaho, paaralan, at pang-araw-araw na buhay upang makita kung paano nakakaapekto ang mga pag-uugaling ito sa social dynamics at relasyon sa ibang tao. Kung interesado ka sa psychology, human behavior, at mga bagay na bihirang ituro sa paaralan ngunit mahalagang maintindihan sa totoong buhay, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Mental Trap PH at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang ating mga susunod na uploads. Simulan na natin ang unang bagay na ginagawa ng mga tahimik ngunit may malakas na presensya sa kanilang paligid. Una, mas marami silang inoobserbahan kaysa sa kanilang sinasabi. Habang abala ang maraming tao sa pagsasalita at pagbabahagi ng kanilang iniisip, ang mga tahimik na tao ay madalas na mas nakatuon sa pagmamasid sa kanilang paligid. Napapansin nila ang paraan ng pagsasalita ng mga tao, ang pagbabago sa kanilang ugali, at maging ang maliliit na detalye na kadalasang hindi napapansin ng iba. Sa trabaho, maaaring sila ang unang makapansin kung may tension sa loob ng team o kung may problemang unti-unting nabubuo bago pa ito lumaki. Sa school, madalas nilang makita kung sino ang seryoso, sino ang mapagkakatiwalaan, at sino ang iba ang sinasabi kapag wala ang isang tao. Sa psychology, ang observation skills ay mahalagang bahagi ng social intelligence at emotional awareness. Hindi ito nangangahulugan na may masamang intensyon ang mga tahimik na tao. Sa maraming pagkakataon, ginagamit nila ang kanilang obserbasyon upang makagawa ng mas maingat at mas matalinong desisyon. Ang kakayahang makinig at magmasid bago magsalita ay nagbibigay sa kanila ng impormasyon na maaaring hindi napapansin ng ibang tao. Dahil dito, minsan ay tila nahuhulaan nila ang kilos o reaksyon ng mga tao sa paligid nila kahit ang totoo ay mahusay lamang silang magbasa ng sitwasyon at pag-uugali. Tandaan, sa maraming pagkakataon, ang taong maraming alam ay hindi palaging ang pinakamadaldal sa silid. Minsan, siya ang pinakatahimik na nakaupo sa sulok at tahimik na nagmamasid. Ikalawa, hindi sila agad nagpapakita ng kanilang plano o intensyon. Isa sa mga katangian ng maraming tahimik na tao ay ang pagpili nilang huwag agad ibahagi ang lahat ng kanilang iniisip, pinaplano o susunod na hakbang. Habang ang ibang tao ay agad nagsasabi ng kanilang mga plano at layunin, may mga taong mas gustong hayaang ang kanilang mga resulta ang magsalita para sa kanila. Sa trabaho, maaaring tahimik lamang silang nagtatrabaho sa isang proyekto hanggang sa dumating ang araw na handa na nila itong ipakita. Sa school, maaaring hindi sila ang pinakamadaldal tungkol sa kanilang mga pangarap o targets na grado. Ngunit tuloy-tuloy silang kumikilos upang maabot ito. Sa psychology, ang delayed gratification at strategic thinking ay madalas na nauugnay sa kakayahang maghintay ng tamang oras bago kumilos o magsalita. Hindi ito nangangahulugan na sila ay mapanlinlang o may masamang balak. Sa maraming pagkakataon, mas pinipili lamang nilang protektahan ang kanilang focus at iwasan ang hindi kinakailangang pressure o opinyon ng ibang tao. Ang mga taong hindi agad ibinubunyag ang lahat ng kanilang plano ay kadalasang mas nakakapag-concentrate sa kanilang mga layunin at mas kaunti ang distraksyon mula sa kanilang paligid. Dahil dito, maaaring magulat ang ibang tao kapag bigla nilang nakita ang mga resulta ng kanilang pagsisikap na matagal nang ginagawa ng tahimik. Tandaan, hindi lahat ng progreso ay kailangang ipahayag sa publiko. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago ay nangyayari habang tahimik na nagtatrabaho ang isang tao sa likod ng mga eksena. Ikatlo, hindi sila madaling magpakita ng emosyon kapag may pressure o problema. Isa sa mga bagay na madalas napapansin sa mga tahimik
at may mataas na self-control ay ang kakayahan nilang manatiling kalmado sa mga sitwasyong nakaka-pressure, habang ang ibang tao ay agad nagpapakita ng galit, kaba o frustration. Mas pinipili nilang huminto muna, mag-isip at suriin ang sitwasyon bago kumilos o magsalita. Sa trabaho, maaari silang manatiling mahinahon kahit may deadline, problema sa proyekto o hindi pagkakaunawaan sa loob ng team. Sa school, maaaring hindi sila agad mag-react sa pang-aasar, pressure o hindi pagkakasundo sa mga kaklase. Sa psychology, ang kakayahang kontrolin ng emosyon ay bahagi ng emotional regulation at emotional intelligence. Hindi ito nangangahulugan na wala silang nararamdaman o hindi sila naaapektuhan ng sitwasyon. Sa halip, mas pinipili lamang nilang huwag hayaang ang emosyon ang magdikta ng kanilang mga desisyon. Ang kakayahang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure ay madalas na nagbibigay ng impresyon ng maturity, confidence at self-control. Dahil dito, mas nagiging maingat at mas pinag-iisipan nila ang kanilang mga susunod na hakbang kumpara sa mga taong agad kumikilos dahil sa emosyon. Tandaan, sa maraming pagkakataon, ang taong may kontrol sa kanyang emosyon ay may mas malaking kakayahang kontrolin ang kanyang mga kilos at desisyon sa mahihirap na sitwasyon. Ika-4, hindi sila basta-basta nagbibigay ng tiwala sa ibang tao. Isa sa mga katangian ng maraming tahimik na tao ay ang pagiging maingat nila sa pagpili kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. Hindi nila agad ibinabahagi ang kanilang personal na impormasyon, plano o kahinaan sa mga taong kakakilala pa lamang nila. Sa trabaho, maaaring mas pinipili muna nilang obserbahan ang ugali, asal at consistency ng isang tao bago sila tuluyang magbukas o makipag-partner sa mahahalagang gawain. Sa school, maaaring hindi sila agad sumasama sa bawat grupo o barkada hanggat hindi nila nakikita kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Sa psychology, ang trust ay karaniwang nabubuo sa pamamagitan ng oras, consistency at paulit-ulit na positibong karanasan sa pagitan ng mga tao. Hindi ito nangangahulugan na sila ay mayabang, suplado o ayaw makisama. Madalas, mas pinapahalagahan lamang nila ang kalidad ng relasyon kaysa sa dami ng kakilala. Dahil dito, kapag nagbigay sila ng tiwala sa isang tao, kadalasan ay seryoso at malalim ang kanilang pagpapahalaga sa relasyong iyon. Ang pagiging maingat sa pagtitiwala ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema, maling impluwensya o pagkadismaya sa hinaharap. Tandaan, ang tiwala ay mahalaga, ngunit tulad ng respeto, ito ay kadalasang binubuo sa paglipas ng panahon at hindi dapat minamadali. Ika-5, bihira silang magsalita, ngunit madalas may bigat ang kanilang mga salita. Isa sa mga katangiang madalas napapansin sa mga tahimik na tao ay ang pagpili nilang magsalita, lamang kapag may mahalaga silang gustong sabihin. Habang ang ibang tao ay nagsasalita sa bawat pagkakataon, mas pinipili nilang makinig, mag-obserba at pag-isipan muna ang kanilang sasabihin. Dahil dito, kapag nagsalita sila, mas madalas na nakikinig ang mga tao dahil alam nilang hindi sila basta-basta nagbibigay ng opinyon o komento. Sa trabaho, maaaring sila ang taong tahimik sa buong meeting, ngunit kapag nagbigay ng suhestyon, kadalasan ay malinaw, praktikal at may malaking epekto sa desisyon ng grupo. Sa school, maaaring hindi sila ang pinakaaktibo sa usapan, ngunit kapag nagsalita sila sa recitation o group discussion, madalas na nagbibigay sila ng bagong pananaw o mahalagang punto. Sa psychology, ang selective communication ay minsang nauugnay sa mas mataas na antas ng pagproseso ng impormasyon bago magsalita o kumilos. Hindi ito nangangahulugan na mas matalino ang mga tahimik na tao kaysa sa iba. Ang ibig sabihin lamang nito ay mas maingat sila sa pagpili ng tamang oras at tamang salita. Dahil dito, maaaring magkaroon sila ng reputasyon bilang mga taong seryoso, mapagmasid at hindi padalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Tandaan, hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa dami ng kanyang sinasabi. Sa maraming pagkakataon, ang kalidad ng mga salita ang mas mahalaga kaysa sa dami nito. Ika-6, hindi sila agad tumutugon sa bawat provocation o hamon. Isa sa mga bagay na madalas napapansin sa mga tahimik ngunit may mataas na antas ng self-control ay ang kakayahan nilang piliin kung alin sa mga sitwasyon ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Hindi sila madaling madala ng emosyon, pang-aasar o mga salitang layuning kumuha ng agarang reaksyon mula sa kanila. Sa trabaho,
Maring may mga pagkakataon na may kasamahan na nagbibigay ng negatibong komento o hindi kinakailangang argumento, ngunit mas pinipili nilang manatiling propesyonal at nakatuon sa solusyon. Sa school, maaaring hindi sila agad pumapatol sa tsismis, pang-aasar o kompetisyon na walang maidudulot na mabuti sa kanilang pag-aaral o relasyon sa iba. Sa psychology, ang kakayahang kontrolin ang impulsive reactions ay bahagi ng emotional regulation at self-discipline. Hindi ito nangangahulugan na wala silang opinyon o hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang ibig sabihin lamang nito ay marunong silang pumili ng tamang oras at tamang paraan ng pagtugon. Dahil dito, mas bihira silang gumawa ng mga desisyong pinagsisisihan nila sa kalaunan dahil hindi sila agad kumikilos base lamang sa emosyon ng sandali. Ang kakayahang manatiling kalmado sa harap ng pressure o provocation ay madalas na nagbibigay ng impresyon ng maturity at confidence. Tandaan, hindi lahat ng laban ay kailangang patulan at hindi lahat ng hamon ay kailangang sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na tugon ay ang pagpili kung kailan hindi tutugon. Ikapito, mas inuuna nila ang pag-unawa sa sitwasyon bago gumawa ng aksyon. Isa sa mga katangian ng mga tahimik, ngunit may malakas na presensya, ay ang hindi nila pagdedesisyon base lamang sa unang emosyon o unang impresyon. Habang ang ibang tao ay agad nagbibigay ng opinyon o kumikilos sa sandaling may mangyari, mas pinipili nilang mangalap muna ng impormasyon at unawain ang buong sitwasyon. Sa trabaho, maaari silang magtanong, mag-obserba, at suriin ang problema bago magbigay ng rekomendasyon o solusyon. Sa school, maaaring hindi sila agad sumasali sa tsismis o hindi pagkakaunawaan hanggat hindi nila naririnig ang magkabilang panig ng kwento. Sa psychology, ang ganitong pag-uugali ay madalas na nauugnay sa critical thinking at cognitive control o ang kakayahang pigilan ang padalos-dalos na reaksyon upang makagawa ng mas maayos na desisyon. Hindi ito nangangahulugan na mabagal silang kumilos o kulang sa kumpiyansa. Sa maraming pagkakataon, mas pinipili lamang nilang maging tama kaysa maging mabilis. Dahil dito, madalas silang nakakaiwas sa mga problemang dulot ng maling akala, maling impormasyon o emosyonal na desisyon. Ang kakayahang unawain muna ang buong larawan bago kumilos ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagresolba ng problema at pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Tandaan, sa maraming pagkakataon, ang pinakamagandang desisyon ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang pinakapinag-isipan. Ikawalo, marunong silang gumamit ng katahimikan bilang bahagi ng komunikasyon. Maraming tao ang hindi komportable sa katahimikan, kaya madalas nila itong pinupuno ng hindi kinakailangang salita, paliwanag o reaksyon. Ngunit ang mga tahimik na tao ay kadalasang komportable sa ilang segundo ng katahimikan at alam nila kung kailan mas mabuting makinig kaysa magsalita. Sa trabaho, maaaring gamitin nila ang maikling pag-pause pagkatapos magsalita upang bigyan ng oras ang ibang tao na pag-isipan ang kanilang sinabi o magbigay ng sariling opinyon. Sa school, ang kakayahang manatiling kalmado sa katahimikan habang nag-iisip ng sagot ay madalas na nagbibigay ng impresyon ng kumpiyansa at kahandaan. Sa psychology, ang strategic silence ay maaaring makatulong sa mas malinaw na pagproseso ng impormasyon at mas maingat na pagpili ng mga salita. Hindi ito nangangahulugan na ginagamit nila ang katahimikan upang manakot o manipulahin ang ibang tao. Sa halip, ginagamit nila ito bilang paraan upang mapanatili ang focus at kalidad ng komunikasyon. Dahil dito, ang kanilang mga salita ay madalas na nagkakaroon ng mas malaking epekto dahil hindi ito natatabunan ng sobrang daming paliwanag o emosyon. Ang kakayahang maging komportable sa katahimikan ay isa ring senyales ng self-confidence at emotional control. Tandaan, sa komunikasyon hindi lamang ang mga salitang binibitawan ang mahalaga. Minsan, ang tamang katahimikan sa tamang oras ay may sarili ring mensahe at halaga. Ikasiyam, mas pinipili nilang magtrabaho ng tahimik kaysa maghanap ng atensyon. Isa sa mga katangiang madalas makita sa mga tahimik, ngunit may malakas na presensya, ay ang pagtuon nila sa resulta kaysa sa pagkilala ng ibang tao. Habang ang ibang tao ay agad ibinabahagi ang bawat plano, progreso o tagumpay, mas pinipili nilang ilaan ang kanilang oras at enerhiya sa mismong gawain. Sa trabaho, maaaring hindi sila ang pinakamaingay sa opisina, ngunit sila ang mga taong maaasahan kapag may mahirap na proyekto o mahalagang responsibilidad.
Sa school, maaaring hindi sila ang palaging sentro ng atensyon sa klase, ngunit sila ang mga estudyanteng tuloy-tuloy ang pag-aaral at paghahanda para sa kanilang mga layunin. Sa psychology, ang intrinsic motivation o panloob na motibasyon ay madalas na nauugnay sa mas mataas na consistency at pangmatagalang pagganap. Hindi ito nangangahulugan na mas mabuti ang pagiging tahimik kaysa pagiging palakaibigan o expressive. Ang ibig sabihin lamang nito ay may mga taong mas pinipiling hayaang ang kanilang mga resulta ang magsalita para sa kanila. Dahil dito, madalas nagugulat ang ibang tao kapag nakikita nila ang mga tagumpay na matagal nang pinaghirapan sa likod ng mga eksena. Ang pagtuon sa progreso kaysa sa papuri ay nakakatulong upang manatiling nakasentro ang isang tao sa kanyang mga layunin at hindi sa opinyon ng ibang tao. Tandaan, sa maraming pagkakataon, ang pinakamalalaking pagbabago ay hindi agad nakikita ng iba. Ngunit kapag dumating ang resulta, doon lamang nila napapansin kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ika-10, kapag kumilos sila, kadalasan ay pinag-isipan na nila ito ng mabuti. Isa sa mga dahilan kung bakit minsang itinuturing na delikado o mahirap basahin ang mga tahimik na tao ay dahil hindi sila kadalasang gumagawa ng padalos-dalos na desisyon. Habang ang ibang tao ay agad kumikilos batay sa emosyon, galit o excitement, mas pinipili nilang pag-aralan muna ang sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Sa trabaho, maaari silang maglaan ng oras upang suriin ang mga detalye, timbangin ang mga posibleng resulta, at pag-isipan ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang isang problema. Sa school, maaaring hindi sila agad sumasali sa mga argumento, chismis, o hindi pagkakaunawaan hanggat hindi nila naiintindihan ang buong sitwasyon. Sa psychology, ang ganitong pag-uugali ay madalas na nauugnay sa strategic thinking, self-control, at delayed gratification. Hindi ito nangangahulugan na palaging tama ang kanilang mga desisyon o mas mahusay sila kaysa sa ibang tao. Ang ibig sabihin lamang nito ay mas komportable silang maghintay kaysa gumawa ng aksyon na maaari nilang pagsisihan sa hinaharap. Dahil dito, kapag nagpasya silang kumilos o magsalita, kadalasan ay may malinaw na dahilan at layunin sa likod nito. Ang kakayahang pag-isipan muna ang mga posibleng epekto ng isang desisyon ay nakakatulong upang maiwasan ang maraming problema at hindi kinakailangang pagkakamali. Tandaan, ang pagiging maingat sa pagdedesisyon ay hindi kahinaan at hindi rin kabagalan. Sa maraming pagkakataon, ito ay tanda ng maturity, self-discipline, at responsableng pag-iisip. Marahil kaya sa maraming kwento at karanasan, ang mga taong tahimik ngunit mapagmasid ay madalas na nag-iiwan ng pinakamalalim na impresyon sa mga taong nakakasalamuhan nila. At ngayon, alam mo na ang 10 bagay na madalas ginagawa ng mga tahimik ngunit may malakas at minsan ay mahirap basahing presensya. Pero tandaan, ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang mapanganib at ang pagiging madaldal ay hindi rin nangangahulugang mahina o hindi seryoso. Ang layunin ng video na ito ay hindi para lagyan ng label ang mga tao, kundi upang mas maintindihan natin ang iba't ibang personalidad, paraan ng pag-iisip at pakikisalamuha sa ibang tao. Sa psychology, ang mga katangiang tulad ng pagiging mapagmasid, maingat sa desisyon, at may kontrol sa emosyon ay maaaring makatulong sa isang tao sa trabaho, sa paaralan at sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit tulad ng anumang katangian, ang tunay na halaga nito ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit at kung paano ito nakakaapekto sa ibang tao. Maaaring ikaw mismo ay may ilan sa mga katangiang nabanggit natin ngayon o marahil ay may kilala kang taong tahimik, ngunit may malakas na presensya sa anumang sitwasyon. Ngayon naman, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Alin sa 10 katangiang ito ang pinakanapansin mo sa iyong sarili o sa mga taong nasa paligid mo? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Ang iyong karanasan at pananaw ay maaaring makatulong sa ibang manonood na mas maintindihan ang iba't ibang uri ng personalidad. At kung gusto mo pa ng mas maraming videos tungkol sa psychology, human behavior, social dynamics, at self-improvement, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Mental Trap PH, at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang ating mga susunod na uploads. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng isip at pag-uugali ng tao dito lamang sa Mental Trap PH.